Sa kanyang mahabang kontribusyon sa industriya, kamakailan lamang ay humarap si Odette Can sa isang seryosong pagsubok sa kanyang kalusugan. Isang laban na umantig sa puso ng madla at nagdala ng malawakang suporta mula sa fans, kapwa-artista at maging sa mga mambabatas. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Kalagayan ni Odette Can. Odette's family appeals for financial help. Sa social media account ng pelikulang Bar Boys, ang comedy-drama film kung saan bahagi si Odette Can ng cast, ipinahayag noong February 28 ang paghingi ng tulong ng kanyang pamilya mula sa publiko. Ayon sa anak niyang si Claudette Avelino Tandok, si Odette ay na-confine sa National Kidney and Transplant Institute mula pa noong February 21 at kasalukuyang bedridden. Idinagdag niya na si Odette ay hospitalized na ng higit 1 linggo at ang kabuuang gastusing medikal ay umabot na sa 211,000 pesos. Sinabi rin ng pamilya na si Odette ay dumaranas ng pneumonia, emphysema at edema at kinailangan pang tanggalin ng fluid mula sa kanyang kanang baga noong February 23. Patuloy pa rin ang kanyang gamutan at ang halagang 211,000 pesos ay hindi pa kasama ang bayad para sa mga profesional, caregiver at mga gamot. Ipinaliwanag ng pamilya na nauubos na ang kanilang pondo at sila'y nananawagan ng kabutihang loob ng publiko upang makatulong. Binanggit nila ang mahigit 5 dekadang kontribusyon ni Odette sa industriya ng pelikula at telebisyon. At hinihikayat ang sinumang may kakayahan at kagustuhang tumulong na magbigay ng donasyon. Kasama rin sa post ang impormasyon kung paano makakapagpadala ng tulong sa pamamagitan ng e-commerce platform upang mas madali para sa publiko na maiparating ang kanilang suporta para kay Odette. Odette's plight reaches Senate. Ang panawagan ng tulong mula sa pamilya ni Odette ay umabot na sa Senado kung saan ilang mambabatas ang tumugon sa sitwasyon at nagbigay diin sa kahalagahan ng pagkakaroon ng mas maayos at abot-kayang sistemang pangkulusugan para sa mga mamamayan. Ibinanggit ni Senator Erwin Tulfo ang kalagayan ni Odette sa kanyang privileged speech sa Senado noong March 3. Ayon sa kanya, nakatanggap ang kanyang tanggapan ng liham mula sa pamilya ni Odette na nagsasaad na ang hospital bills niya ay umaabot na sa 156,756 pesos and 23 cents noong February 24, 2026. Dagdag pa rito, ang kabuuang gastusin ay lumampas na sa 200,000 pesos, hindi pa kasama ang bayad para sa mga professional at reader's fee, caregiving expenses, at mga gamot. Ayon kay Erwin, nakatanggap din sila ng dokumento mula sa National Kidney and Transplant Institute na nagsasabing kung hindi ma-update ang running bill sa itinakdang panahon, agad na isususpende ang lahat ng credit privileges maliban sa life support. Binanggit ni Erwin na marami pang ibang pasyente rin ang dumaranas ng parehong sitwasyon tulad ni Odette. Bagamat kinilala niya na ang mga ospital ay nagpapatakbo sa ilalim ng mga limitasyong pinansyal, sinabi niya na dapat may mas mataas na pamantayan pagdating sa medical institutions. Sa kabila ng pagpasa ng mga landmark na batas, gaya ng Universal Healthcare Act at Anti-Hospital Detention Law, nananatiling tanong raw ay kung bakit kulang pa rin. Sa huli, hinimok niya ang Department of Health na suriin ang kasalukuyang patakaran kaugnay sa billing practices ng mga pribado at pampublikong ospital upang mas maprotektahan ang mga pasyente. Ipinahayag din ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Riza Ontiveros ang pagsang-ayon nila sa sentimiento ni Erwin. Binalikan ni Juan Miguel ang isang katulad na sitwasyon sa kanyang probinsya sa Bukidnon, kung saan ang isang pamilya ay kinailangang humingi ng tulong sa kanya upang makuha ang labi ng kanilang mahal sa buhay mula sa ospital matapos pumanaw ang pasyente. Hinimok din ni Riza ang pagbibigay ng pinansyal na tulong para kay Odette. Odette's condition has improved and she is now awake. Ilang araw matapos ang paghingi ng tulong ng pamilya ni Odette mula sa publiko upang matustusan ang kanyang gastusing medikal, isang magandang balita ang dumating tungkol sa kanyang kalusugan. Sa Instagram story ng Bar Boys director na si Kip Uebanda noong March 4, ibinahagi niya na ang kalagayan ni Odette ay bumubuti na at gising na habang siya ay kasalukuyang naka-ospital dahil sa pneumonia at emphysema. Nagpasalamat siya sa maraming suporta na ipinakita ng publiko kay Odette.
Ayon sa kanya, gumaling na ang kondisyon ng kanyang baga at ayon sa espesyalista, hindi na kailangan pang i-drain muli ang fluid. Bukod dito, si Odette ay gising na at nakakakain na ng 3 beses sa isang araw at aktibong nakikipaglaban sa kanyang gamutan kasama ng mga nagmamalasakit sa kanya. Binanggit ni Direk Kip na ang mahigit 50 years na pagmamahal ni Odette sa kanyang sining at propesyon ang dahilan kung bakit siya minamahal at tinutulungan ng marami. Pahayag niya, sa industriya, bihira ang mga taong tulad ni Odette. Hindi naghahangad ng kasikatan o pagkilala, kundi tahimik, dignified, at may mataas na trabaho sa paglipas ng mga taon. Tinukoy niya si Odette bilang isa sa mga silent pillars ng industriya at nakakaantig ang makita ang pagkilala ng tao sa kanyang halaga. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, idinagdag niya na nararapat ang mga Pilipino sa mas maayos na serbisyong pangkalusugan at muling nagpasalamat sa lahat ng nagpakita ng kabutihang loob at tulong kay Odette, pati na rin sa mga taong balak pa lamang tumulong. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!